Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po mula ay tutunghahin ng atin pong pagbasa para naman sa araw po ng Lunes, Enero 6, taong 2025. Hahanguin po natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang kabanata po'y 4, mga talatang 12 hanggang 17, at tatalo ng 23 hanggang 25. Tunghayan po natin ang ating pagbasa. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea, ng mga hintil, itong bayang nag-aapuhap sa gitna ng kadiliman sa wakas, ay nakakita ng maningning niyang ilaw, liwanag na taglay nitong siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng lalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus at ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya ay nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman. Ang mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong reflection or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Tayo na nga po ay magpatuloy ang pinakasusing salita sa atin pong pagbasa para sa araw na ito ng Lunes, Enero 6, taong 2025. Ay tungkol sa mga katagang ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria. Yun ang salitang ginamit dito ay nag-viral, diba? Kumbaga sa mga social media ngayon, kapag ang iyong post ay nag-trending, nag-viral, diba? Maraming views. Ibig sabihin, dinumog ng mga tao yung iyong post, yung iyong video, trending, diba? Sumikat, nakilala. Ayan, nag-viral. Viral sa original na definition, isa itong pang-uri na nangangahulugan ng anumang may kinalaman sa isang virus, di ba? Kagaya ngayon, sa panahon ngayon, Disyembre, ngayon January 2025 hanggang February, baka abutin pa ng March, yung init at lamig naghahalo, di ba? Kaya minsan medyo may mga trangkaso, sakit sa lalamunan, ubos sipon ng isang tao, parang ako ngayon, di ba? Pero kailangan nating recording ng video para medyo may upload tayo ngayon. Sana mag-viral. Ayun. So, kumakalat. Madaling kumalat pag mayroong isang virus. Katatapos lang natin ang mga nakaraang panahon, di ba? Na nagkaroon ng pagkalat ng isang virus. So, di ba? Sa original na definition, isa itong pang-uri na nangangahulugan ng anumang may kinalaman sa isang virus. Sa panahon ngayon, tumutukoy ang salitang viral sa kahit anong larawan, video, o impormasyon na mabilis kumakalat sa internet. Halimbawa na lang yan, ang Facebook, ang TikTok, ang YouTube, ang Instagram. Diba kapag mayroong ipinost na picture, or video man, o message man, minsan nagkaka-interes ang tao, napupukaw yung damdamin, binabasa, pinapanood, tinitingnan, ano bang meron dito? Bakit ba ito nag-viral? Bakit ba ito nag-trending? O, di ba? Ugali natin mga Pilipino, lalo na meron tayong pagkamarites. So, hindi naman lahat ng panahon ay masama ang magmarites. Ang masama lang ay yung manira ng kanyang kapwa. So,
Sa kahit anong larawan, video o impormasyon na mabilis kumakalat sa internet. Maraming dahilan kung bakit nagbabiral ang isang content. Totoo naman yun, kasi vlogger tayo kaya alam natin yun. Pag ikaw ay active sa social media, sa lahat ng mga platform ng YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, alam mo na kung ano ang ibig sabihin kapag ang isang content ay nag-viral. Maaaring nakaka-inspire ang nilalaman nito. May iba naman na nakakatuwa kaya sinishare ng iba. Mayroon din naman na nakakainis o nakakadismaya. Kaya ibinabahagi para gawing ipaalam sa iba, di ba? Iba-iba yung dahilan kung bakit nag-viral ang isang content. Kagaya ng madalas sa sinasabi sa Facebook nga na kailangan daw ang iyong mga uploaded video, ang iyong mga post, diba, yung mga picture, kailangan nagdudulot ng inspirasyon, nagdudulot ng entertaining, ayan, nagdudulot ng kaalaman. Yun naman daw kailangan talaga yan nag-e-educate. At kapag ang tao ay napukaw mo ang damdamin, papanoorin yun, hindi lang ipapanood i-share pa nga di ba? I-re-share kaya nagtitrending, kaya nagbabiral. Pero meron din na nakakainis o na nakakadismaya, kaya ibinabahagi para gawing ipaalam sa iba to, yung mga marites nito. Kung sa panahon ngayon ihahambing ang ating ebanghelyo, masasabing katumbas ng pagiging viral ang nangyari kay Jesus. Sinabi kasi sa ebanghelyo na kumalat sa buong Syria ang balita tungkol kay Jesus. Nag-viral siya dahil sa kanyang mga ginawang panggagamot at milagro. Kahit saan naman talaga pumunta si Jesus noong mga panahon na yon, ang kanyang pangangaral may dating may kapangyarihan. Tumitimo, tumatama sa isang tao, sa isang puso ng isang tao. Kaya mapapansin natin yung mga nagkaroon ng personal encounter sa ating Panginoon. Hindi talaga mahahadlangan yung kanilang pagbabago Hindi talaga mahahadlangan yung kanilang pagsunod Talagang nagmiti silang makasunod at maglingkod sa ating Panginoon. Kasi yun nga yung tinatawag na may virus, kumbaga, nag-trending, nag-viral. May inganyo, may hatak ang ating Panginoon. At hindi lang sa kanyang pangangaral, meron siyang kapangyarihan. Kaya nga 'di ba, sinasabi ng mga tao, ang kanyang pangangaral hindi katulad ng mga Pariseo at Iskriba, may kapangyarihan sa kanya, 'di ba? So hindi lang sa kanyang pangangaral siya pinupuntahan, dinudumog ng mga tao, kundi sa kanyang mga pagpapagaling sa mga uri ng sakit at karamdaman. At wala tayong mababasa sa Biblia na may inilapit sa kanyang may sakit na hindi gumaling. Kahit nga yung ketong na pinakamalubhang karamdaman ng mga panahon na yon na walang lunas, napagaling ng ating Panginoon. Yung ipinanganak ng bulag na walang paningin, binigyan ng paningin ng ating Panginoon. Yung patay, binubuhay ng ating Panginoon. Kaya nga, walang karamdaman, walang kalamidad, kahit ang isang tao ay namatay, binubuhay ng ating Panginoon. Ganyan yung kanyang milagro, yung kanyang paghihimala. Yung kay Lazaro na nga lang, di ba? 3 araw bago siya nagbiyahe, pagdating niya, ika-4 na araw, ano ang sabi ng mga tao? Nabubulok na po ang kanyang katawan, naaagnas na, imposible na. Pero sa Diyos ba may imposible? Sa Diyos ay walang imposible. Kaya nung tinawag ng Panginoon si Lazaro, lumabas na buhay. Naaagnas ba? Hindi. Kung paanong siya'y nawalan ng buhay ng mga panahon na yon, ibinalik siya ni Jesus sa kanyang mga kapatid na malinis, masigla, malakas, walang sakit at karamdaman. Buhay. Kumalat ang balita ng mga panahon na yon. At yung pagkalat ng balita ng pagkabuhay ni Lazaro, nag-trending, nag-viral, lumaganap. Kaya ang mga tao nagdadagsaan, pinupuntahan sa Jesus para sila man ay makaranas ng himala na ginagawa ng ating Panginoon. Ngunit sa ating panahon, wag mong sasabihin hindi na yan nangyayari. Magaganap pa din. Mangyayari pa rin. Ang kailangan lang natin, manalig, sumampalataya, magtiwala, sapagkat si Jesus ay hindi nagbabago, siya noon, ngayon, at sa darating na mga panahon. Kaya't mapanghahawakan ang kanyang mga salita,
mapanghahawakan ng kanyang mga pangako na ito ay matutupad at magaganap din sa ating buhay. Ikaw po na nakikinig ngayon, ikaw na nanonood ngayon, ano bang pagsubok, problema, suliranin, sakit, karamdaman ang hindi kaya ng Panginoon sa iyo? Pagtiwalaan mo lang, kaya yan ng Panginoon. Walang mahirap sa Kanya, walang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Sino ba ang may pahiram ng ating buhay? Hindi ba't ang ating Panginoon? Sino ba ang lumikha ng lahat ng bagay? Hindi ba ang ating Panginoon? Kaya nasa Kanya ang lahat ng lunas. Nasa Kanya din ang lahat ng solusyon sa ating mga sakit at mga karamdaman. Kung sa panahon ngayon ihahambing ang ating ebanghelyo, masasabing katumbas ng pagiging viral ang nangyari kay Jesus. Sinabi kasi sa ebanghelyo na kumalat sa buong Syria ang balita tungkol kay Jesus. Nag-viral siya dahil sa kanyang mga ginawang panggagamot at milagro. Marahil kung sa panahon ngayon, naging tao ang anak ng Diyos, malaking hamon ng mag-viral ang Panginoon. Palibhasa, mas nagbabiral ang tungkol sa hiwalayan, prank at iskandal kumpara sa mga content na tungkol sa Diyos. Totoo yun, di ba? Kapag salitaan ng Diyos talaga, hindi nagbabiral. Pero pag yung mga prank, kalokohan, awayan, hiwalayan, iskandalo, di ba? Ang bilis lumaganap. Ang bilis magkaroon ng maraming views, di ba? So, hamon yan sa ating mga Kristiyano. Hamon ito sa ating mga mananampalataya. Hamon din to sa mga vlogger na nagbablog ng salita ng Panginoon, ng kabutihan ng Diyos, ng lahat ng ginawa ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, tungkulin natin na ipalaganap ang mabuting balita. Sana ngayong information age, ipaviral natin ang Panginoong Hesus at ang mabuting balita na hatid niya. Dapat naman talaga tungkulin talaga natin yan na ipaviral natin yung salita ng Panginoon. Yung mga ginagawa ni Jesus noon na pwede niya ring gawin ngayon. Kaya nga kung si Jesus daw ay narito sa ating kapanahunan, kaya pa rin kaya nating ipaviral ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang mga aral, ang kanyang mga salita. Kaya hamon at tungkulin natin na ang mabuting balita at ang ating Panginoong Hesus ay ipaviral, ipatrending natin. Kaya tayo mga anak ng Diyos na active sa social media, huwag tayong mawawalan ng pag-asa, huwag tayong susuko, sige lang. Kahit may sakit at may karamdaman, sige lang. Para sa kapurihan, para sa glory ng ating Panginoon, wala itong sukuan. Di ba? So, bilang pagtatapos, pagnilayan natin ang mga salitang sa Diyos tayo. Ayan, talaga naman dapat talaga piliin natin ang sa Diyos tayo. Masasabi ko ba talagang ako'y sa Diyos? Masasabi ba nating talagang tayo ay sa Diyos? Kung hindi ko napapaviral o napapapalaganap ang mabuting balita ng kanyang anak. Totoo naman. Kung hindi tayo nakakapagpaviral ng mga salita ng Diyos, ng mga ginawa ng Diyos, ng mga aral ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, hamon ito sa atin bilang mga anak ng Diyos na dapat tayo maging kasangkapan para madala natin ang mga gawa at biyaya ng ating Panginoon. So ito po yung ating pagbasa para sa araw ng Lunes, Enero 6, taong 2025 na hinango natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 4, mga talatang 12 hanggang 17, tumalo ng 23 hanggang 25. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon sa lahat po ng nanonood, nag-views ng akin po mga videos upload. Pagpalain po kayo palagi ng Panginoon, datnan kayo ng salita ng Diyos na ito na lumakas, gumaling, pagpapalay na laging sumainyo palagi. Ang akin lamang pong palaging masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.